Sa ating channel, naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila nagulantang nga ang marami dahil tila ito ang napakagandang balita ngayong araw na ito. Dahil sa wakas, kuting ng Norte, Lisa Samags at Tambalslos, kakalad ka rin na sa loob ng Senado at iimbestigahan. Ito nga ang tila napakaganda at talagang magandang pakinggan. Dahil kung makikita natin mga kaibigan, talamak na talaga ang mga pulboronic sa loob mismo ng Malacanang at talagang ginagamit nila ang taong bayan. Tila nawala na ang kanilang responsibilidad na nakaupo sa Senado sa loob mismo ng Malacanang at iba pa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga di umano nila ginagampanan ang kanilang trabaho at ayaw pa nilang magbigay ng mga resibo at pruweba kung saan nga ba talaga napupunta ang budget ng bansang Pilipinas na ito. Dito nga natin makikita na hindi na nga papakawalan itong sikuting ng Norte na ito hanggat hindi nga ito umaamin sa kanyang karumal-dumal na ginagawa sa bansang Pilipinas, na kung titignan natin, ang kawawa dito ay ang ating mga kababayang Pinoy na talagang ginagawa ang lahat. Ang mga tax na kinokolekta nila na binabayad sa kanilang mga sweldo ay kanilang binubulsa lamang at wala silang ginagawa na matino sa bansang Pilipinas. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Mga kaibigan, nanungkat doon yung pagiging authoritarian ng tatay niya. Then ang relationship ng Duterte at niya sa China, ano ang previous relationship ng Pangulong Duterte, ano yung comparison, then also yung mga ninakaw nilang pera, sa kaban ng bayan. At masasabi ko na nagkamali talaga tayo by watching that video, this interview mga palangga. Nabudol talaga tayo. Okay? Budol na budol tayo. Putang ina talagang sabi ko, bakit the reason why kaya tayo napunta kay Kuting kasi nga yung Dilawan na nag-take over noong 1986, akala natin sila yung nakipaglaban nga dito, 'di ba, sa mga atrocities, okay, mga human rights violations during Marcos time. Anak ko nga, I was young, pero ang nakita ko talaga sa probinsya noon ay wala yung mga nakikita nyo sa Maynila. Maliwanag naman dyan na sinabi ko. And sinuportahan ko yung mga putang inang ito, mga buwakan ng Ginimes, dahil sabi nga natin, baka isoli na yung mga ninakaw nila at hindi na magnanakaw kasi sobrang ganid naman kung magnanakaw pa. I think pareho tayo ng, ng parang kaisipan noon. Although I'm so happy kasi yung iba, hindi talaga kayo nabudol. Ibig sabihin, mga palangga, ay tama yung desisyon nyo, nagkamali kami. Pero the thing is, nasa na kayo? Yung mga ngalngal na Dilawan, na galit kay Marcos, nasa na kayo? Nasa na yung mainstream media? O inaamin namin, nagkamali kami, putang ina, nabudol nga kami. Dahil akala namin, hindi na magnanakaw, ang akala namin, makahiya na yung mga buwakan ng inang ito. So kaya kami nabudol. Tapos pinagtawanan nyo kami, di ba? Na now, nag-speak up kami, umayon na kami sa inyong paniniwala na oo, tama nga, binudol nga tayo ng buwakan ng inang Marcos and now, another name is Araneta. And ang Romualdez Marcos, iyan talagang nambudol sa atin. Nung time na kayo ay sumisigaw, na kayo ay talagang nilapastangan ng Romualdez Marcos. Pero ang nakakalungkot, nasa na kayo? Kakampi nyo na kami ngayon. So balikan natin yung interview, okay? Bago pa tayo mapunta na naman sa kung saan-saan. Ngayon mga palangga, okay? Ang sinasabi ni Marcos Jr. doon, na yun, the same story na tayo daw ay mayroong soberenya at may sarili tayong soberenya na dapat ito ay protektahan. Chuchu. Sabi pa niya, nang hinayupak niya, hindi niya hahayaan, although sinabi niya sa Australian Parliament at inulit niya uli sa, diba, sa interview, na hindi niya hahayaan, okay, exact word niya, we will not allow a single square millimeters of our maritime rights to be trampled upon. The Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Let's talk about this.